Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang kabanata. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Timoteo na ating kapatid. Mahal kong mga kapatid sa Iglesia ng Diyos diyan sa Korinto, kasama ang lahat ng mga pinabanal ng Diyos sa Akaya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pasasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap, para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para kayo'y maligtas. At kung pinalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y para mapalakas din ang loob ninyo. Nang sa ganoon ay makayanan ninyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. Kaya malaki ang aming pag-asa para sa inyo, dahil alam namin na kung naghihirap kayo tulad namin, palalakasin din ng Diyos ang inyong loob, tulad ng sa amin. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asya. Napakabigat ng mga dinanas namin doon. Halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy niya kaming ililigtas. At umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa ganoon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang tatanggapin namin mula sa Kanya bilang sagot sa mga panalangin ng marami. Nagbago ng plano si Pablo. Isang bagay ang maipagmamalaki namin. Namumuhay kaming matuwid at tapat sa harap ng lahat ng tao, lalong-lalo na sa inyo. Nagawa namin ito hindi sa pamamagitan ng karunungan ng mundo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At pinatutunayan ng aming konsensya na talagang totoo itong aming ipinagmamalaki. Sapagkat wala kaming isinusulat sa inyo na hindi ninyo mabasa o maintindihan. Kahit na hindi nyo pa kami kilalang mabuti, umaasa akong darating ang araw na makikilala nyo kami ng lubusan para maipagmalaki ninyo kami sa araw ng pagdating ng Panginoong Hesus at maipagmamalaki rin namin kayo. Dahil sa tiwalang ito, binalak kong bisitahin kayo noong una para makatanggap kayo ng dobleng pagpapala sa pagbisita ko sa inyo ng 2 beses. Binalak kong dumaan muna sa inyo pagpunta ko sa Macedonia, at sa aking pagbalik mula roon, muli akong dadaan diyan, para matulungan ninyo ako sa aking paglalakbay papuntang Judea. Iyon sana ang plano ko noon. Ngunit dahil hindi ito natuloy, masasabi ba ninyong pabago-bago ang aking isip? Katulad din ba ako ng mga taong makamundo na oo ng oo, pero hindi naman pala ang ibig sabihin? Aba hindi. Kung paanong tapat ang Diyos, ganoon din naman kami sa aming mga sinasabi. Kami ni Silas at Timoteo ay nangaral sa inyo tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. At alam ninyong si Kristo'y tapat sa kanyang mga salita. Talagang tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos, at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Ang Diyos ang nagpapatibay sa atin, at sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. Tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa Kanya na. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso. Ang banal na Espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. Saksi ko ang Diyos, na kaya hindi na ako tumuloy diyan sa Korinto
ay dahil ayaw kong sumama ang loob ninyo sa akin. Ayaw naming diktahan kayo sa inyong pananampalataya, dahil matatag na kayo riyan. Nais lamang naming magkatulungan tayo para maging masaya kayo.